ang kontrobersyal na kabaong cake. Carla Abellana, klase na sinagot ang pang-ookay ni Janus Del Prado. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa mundo ng showbiz, hindi maiiwasan na ang bawat detalye ng isang malaking kaganapan ay mapansin, mapuri o di kaya naman ay mapulaan ng publiko. Isa sa mga pinaka-inaabangang pangyayari ay ang pag-iisang dibdib ng mga sikat na personalidad. Dito ang bawat elemento mula sa gown, venue, pagkain at maging ang wedding cake ay sumasalamin sa matinding pagsusuri ng mata ng madla. Kamakailan ang kasal ng kapuso goddess na si Carla Abellana sa kanyang first love at high school sweetheart na si Dr. Reginald Santos ay naging usap-usapan. Hindi lamang dahil sa ganda ng seremonya, kundi dahil sa isang kontrobersyal na biro mula sa aktor na si Janus Del Prado patungkol sa kanilang wedding cake. Ang ugat ng isyo, cake o kabaong. Ang masaya sanang diskusyon tungkol sa kasalan ay nahaluan ng entrega ng mag-post si Janus Del Prado ng isang larawan ng wedding cake ni na Carla at Dr. Red. Ang nasabing cake ay hindi ang tradisyonal na matataas at patong-patong na disenyo na nakasanayan ng marami. Sa halip ito ay isang mahaba at hugis parihaba na slab cake o sheet cake na pinalamutihan ng mga bulaklak. Sa kanyang social media post nagbiro si Janus at ikinumpera ang itsura ng cake sa isang kabao. Sa kanyang caption pabirong tinanong ng aktor, "Cake, ba't mo kami iniwan?" na tila ba nakikiusap sa isang yumao. Hindi pa rito nagtapos ang kanyang pasaring sapagkat dagdag pa niya, sisyo na lang ang kulang sa isang direktang pagtukoy sa tradisyonal sa mga burol o lamay sa Pilipinas. Sinasabi pa niya na ang in-order daw ay cake ngunit wake o lamay ang ibinigay dahil sa hugis nitong kabao. Ang ganitong uri ng komento bagamat maaaring itinuring na dark humor ng ilan ay mabilis na kumalat at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Para sa marami, ang hugis cake ay talagang kakaiba. Ngunit ang pagkumpara dito sa simbolo ng kamatayan sa araw ng kasal ay tila isang malaking no-no sa kulturang Pilipino. Reaksyon ng mga netizens, bastos o sadyang mapagbiro lang. Agad na nahati ang opinyon ng publiko. Matapos ang post ni Janus sa isang banda ay mga netizens na sumakay sa biro at natawa sa obserbasyon ng aktor. Sinasabi nila na may punto naman si Janus dahil sa rectangular na hugis at puting kulay ng cake na pinalabutihan ng bulaklak o pinalibutan na sa biglang tingin ay maaaring mapagkamalang kabao. Para sa kanila, ito ay simpleng Filipino humor na hindi dapat tinidibdib. Gayunpaman, mas marami ang umalma at tinawag na disrespectful o tactless at unnecessary ang ginawa ni Janus. Binigyang diin ng mga kritiko na ang kasal ay isang sagradong okasyon at ang pagbibiro tungkol sa patay o kabaong ay tinuturing na malas o bad omen. Maraming nagsabi sa kahit gaano pa sila ka-close o magkakilala bilang mga artista, may mga limitasyon pa rin dapat pagdating sa pagbibiro, lalo na sa isang napaka-espesyal na araw para sa bagong kasal. Ilan sa mga komento ang nagsasabing better o papansin lamang aktor. Ayon sa kanila, kung wala siyang magandang sasabihin, mas mabuti pang manahimik o nanahimik na lamang siya kaysa sirain ang good vibes ng selebrasyon. Ang salitang delikadesa ay paulit-ulit na nabanggit ng mga netizens na nagpapaalala na hindi lahat ng bagay ay dapat gawing katatawanan sa social media. Ang klase na sagot ni Carla Abellana sa gitna ng ingay at batikos, ang mismong bride na si Carla Abellana ang tumapos sa usapan sa pamamagitan ng isang napaka-elegante at kalmadong sagot. Hindi siya napakita ng galit o pagkapikon sa comment section. Sa halip diretsahang ngunit magalang niyang sinagot ang issue. Ayon kay Carla, ang cake ay masarap at fully edible. Ipinagmalaki niya na nag-enjoy ang kanilang mga bisita sa lasa nito at para sa kanila na kanyang asawa, maganda ang cake at iyon ang importante. Ang kanyang sagot ay nagpapakita ng kanyang breeding at pagiging sopistikada. Hindi niya pinatulan ang negatibong aspeto ng bero. Sa halip, itinuon niya ang pansin sa positibong karanasan ng kanilang mga bisita at sa praktikalidad ng kanilang desisyon. Ang terminong sinupalpal ay naging bukang bibig ng mga fans dahil sa simpleng pahayag ni Carla na tigil ang mga negatibong espekulasyon at naipakita niya na hindi siya apektado ng mga bashers o mga negatibong komento kahit pagaling ito sa kapwa-artista. Ang konsepto ng shit cakes at modernong kasalan. Ang issue ito ay nagbukas din ng diskusyon tungkol sa mga nagbabagong trend sa mga kasalan
Ang slab cake o sheet cake ay matagal ng uso sa ibang bansa at unti-unti na rin tinatanggap sa Pilipinas dahil sa pagiging practical nito. Mas madali itong hatiin at ipamahagi sa mga bisita kumpara sa mga matatayog na fondant cakes na minsan ay styrofoam lang ang loob. Ipinaliwanag ng ilang experts at wedding coordinators na ang disenyo ng cake ni Carla ay tinatawag na unconventional, ngunit sumasalamin sa personalidad ng mga asawa, simple, praktikal at totoo. Sa modernong panahon, marami ng couples ang lumilihis sa traditional at mas pinili ang mga bagay na hindi nagpapasaya o nagpapasaya sa kanila kahit pa hindi ito pasok sa panlasa ng nakakarami o masa. Sabi nga ng isang netizens, ang Filipino humor ay undefeated pero minsan ay sumusobra. Ang nangyayari ay nagpapakita ng banggaan ng dalawang pananaw, ang tradisyonal na paniniwala sa pamahiin at ang modernong sining at praktikalidad, pamahiin versus realidad. Hindi may kakailan na malakas pa rin ang impluwensya ng pamahiin sa kulturang Pilipino. Ang takot na baka may mangyaring masama dahil sa hugis cake ay nag-ugat sa ating mga ninuno. Gayunpaman, marami rin ang nagpapaalala na sa huli, wala sa cake ang tibay ng pagsasama. Tulad ng tinalakay ng mga host sa video, kung magkakaroon man ng problema ang mag-asawa sa hinaharap, hindi ito dahil sa cake. Ang pundasyon ng kasal ay nasa pagmamahalan, respeto at komunikasyon ng dalawang taong nagsumpaan sa harap ng altar. Ang cake ay palamuti at pagkain lamang, hindi ito ang magdidikta ng kapalaran ng kanilang relasyon. Social media etiquette ng mga artista. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala rin sa mga pampublikong personalidad tungkol sa kanilang impluwensya at responsibilidad sa social media. Si Janos Del Prado, na kilala sa pagiging prangka at vocal, ay naging sentro ng kontrobersya dahil sa hindi niya pagtatansya ng epekto ng kanyang biro. Bagamat sinasabing close sila ni Carla o ng iba pang nasa industriya, ang social media ay isang pampublikong espasyo kung saan ang bawat salita ay maaaring bigyan ng isang kahulugan. Ang pagiging taklis o kawalan ng preno sa pagsasalita ay maaaring magdulot ng sakit sa damdamin kahit hindi ito ang intensyon. Sa kabilang banda, ang reaksyon ni Carla ay natura, leksyon sa nag-raise under pressure. Ipinakita niya na hindi kailangang makipag-away o maging bastos upang ipagtanggol ang sarili. Sa huli, ang kasal ni Carla Abellana at Dr. Reginald Santos ay nananatiling isang masayang pagdiriwang ng pag-ibig. Ang isyu sa cake ay lilipas din at matatabunan ng iba pang balita. Ngunit ang paraan ng paghawak ni Carla sa sitwasyon ay maaalala. Ang gabaong cake issue ay nag-iwan ng mahalagang pagninilay para sa lahat. Bago magkomento o magbiro, isipin muna kung ito ay nakakatulong o nakakasakit, at higit sa lahat sa araw ng kasal ng kanilang kaligayahan. Ng bagong kasal, ang dapat na mangibabaw, hindi ang opinyon ng ibang tao sa hugis ng kanilang panghimagas. Masarap ang cake, masaya ang guest at nagmamahalan ang mag-asawa.